guys, tapos na ako magpa fingerprint. Ito lang siya, oh, Fingerprint Plus. At dito lang to sa may Oxford Street at Quebec. Ayan, Quebec. Ayan, oh, madali lang siyang hanapin, guys. Napaka, ang bait ng nag-assist. Tinulungan niya pa ako mag-scan ng documents ko ng TOR sa certificate of sa college. Certificate sa college kasi nga kailangan kong i-scan yun. Yan o, makikita nyo agad siya sa may nakalagay sa poste. Fingerprints 519-453-5540. Accredited po siya ng RCMP. Okay, yung pag-process ko ng fingerprint ay it takes 10 to 20 days. Fingerprint Plus. Yan siya guys o. Yan. Katabi siya ng property management along 924 Oxford Street. Ayan siya. Tapos na ako sa aking fingerprint. Maghintay na lang ako ng 10 to 20 days. Papapadala po sa mail. Yan, Quebec Street. Meron din dito immigration services. Ayan siya guys. Ayan. Ayan siya. Mabilis lang. Pero hindi kayo pwedeng pupunta ng walk-in. Dapat meron kayo appointment pag mag-fingerprint kayo. Ayan na guys. Oh. Ayan. Ayan guys. So, hintayin ko na lang. I-mail nila yon. Tapos kukunan nyo lang sa PO Box. And then, maghintay ng 10 to 20 days. Mabilis lang. Fingerprint lang lahat ng daliri. Tapos nagbayad ako ng $60 plus tax. 62 lahat. Ayun. Pwede pong bayaran using credit card, debit card, or cash. Pwede po ang payment. So yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo kung paano kumuha ng fingerprint dito sa London, Ontario. About dun sa pagpa-fingerprint dito sa London, Ontario. Kapag yung mga accredited po ng RCMP, ay pwede din po kayong pa-process ng mga police clearance outside Canada. Like Hong Kong, kung kailangan nyo po ng fingerprint, ay pwede po sila, nagka-process po sila. Pero, hindi po sila yung mismo na magka-process dun sa Hong Kong police. Hindi po. Hanap kayo ng friends nyo, kamag-anak nyo sa Hong Kong, na magka-process sa inyong police clearance. Kasi nag-inquire ako kung paano mag-process. Kung nagka-process sila ng Hong Kong police clearance dun sa sa fingerprint office. Nagka-process sila ng fingerprint pero hindi sila mismo magka-process ng police clearance Hong Kong. Dapat meron kayong kamag-anak sa Hong Kong or kaibigan na ipapadala niyo yung fingerprint. Like nag-fingerprint kayo dito, tapos, ipapadala nyo po sa kanya. And then, siya naman yung magdadala sa Hong Kong Police Headquarters para i-process yung inyong police clearance. Ganun po yung sinabi sa akin. Kasi, para may idea na ako kung paano ako magko-process ng police clearance Hong Kong. Kasi nga galing ako ng Hong Kong. So, automatic talaga na magkakaroon ako ng request niyan. Padadala ako ng IRCC para sa police clearance request. Okay, kasi last time nung nasa Hong Kong ako, ay hindi po ako nagkaroon ng police clearance. Hindi ako pinadala ng IRCC para mag-process ng police clearance sa Hong Kong. Nung nagtatrabaho pa ako sa Hong Kong, as in wala pa talaga akong police clearance na napadala sa IRCC. Kaya at least nagkaroon ako ng idea kung paano mag-process ng police clearance sa Hong Kong. Alam ko sa Toronto, meron doon din na mga accredited ng RCMP na pwede kang mag-process ng police clearance Hong Kong at sila na rin mismo. Bibigay na lang sa inyo yung copy. Sila na ho yung bahala, magbabayad ka na lang. Hindi ko lang sure kung magkano yung babayaran sa kanila. Pero meron akong idea kung saan magka-process ng police clearance. Na sila na yung bahalang mag-asikaso. Kasi naisip ko din, guys, although may friend naman ako dun sa Hong Kong, syempre busy. Alam ko naman kasi yung sitwasyon nila, busy sila. Tapos may hihirap lumabas. Siguro yung meron akong isang kakausapin yung kasama ko sa bahay. Tapos chat ko na lang siguro yung employer ko dati na pupayagan siya na tulungan ako na i-process yung aking Hong Kong police clearance. Tignan natin, at least naka-ready na rin. May idea na rin ako kung paano gagawin. So, yun guys, ang mga documents lang na dala ko kanina, yung passport saka birth certificate. Meron akong birth certificate na dala kaso medyo hindi maganda yung print ng aking birth certificate. So, buti na lang dinala ko yung marriage certificate
Kasi kailangan nila ng serial number sa identification mo sa Philippines. Dahil wala akong national ID, hindi na ako nakapag-process ng national ID sa Pilipinas. Kaya yun ang pinakita ko. Okay, mabilis lang. Fingerprint lang, and then bayad, yung sa payment na pwede pong credit card, debit card, or cash. Tapos, maghihintay na lang ako na ipapadala ng RCMP dito sa mailbox ng employer ko. Mag-wait ako ng 10 to 20 days. So, sana nga, mabilis lang siya guys, sana 10 days lang para makuha ko agad yung original copy ng aking fingerprint na nirequest ko sa RCMP. So, yun lang guys. Marami naman po mga accredited dito na mga sa fingerprint ng RCMP. Punta na lang kayo. Kung gusto nyo po, o kung nasa London lang kayo, punta na lang po kayo dun sa may Oxford Street. So, madali lang po siyang puntahan. Sakay lang kayo ng 17A. So, mayroon din nadaan doon, number 4 at number 104. So, ayun nga guys. Actually, nag-process na rin ako ng police clearance online. Kala ko yun. So, hindi pala yung kailangan talaga fingerprint. Ang kakailangan ng IRCC, hindi po yung i-request na police clearance sa online. Kala ko yun kasi kaya nagbayad din ako ng 46 Canadian dollars. So, nasayang lang yung pera ko guys. At hindi ko naman siya magagamit. Kailangan talaga for permanent residence ay yung fingerprint. So, yun lang guys. Na-share ko lang sa inyo kung paano mag-process ng fingerprint dito sa London, Ontario. So, kailangan po talaga natin ng mga fingerprint, lalo na kung mag-apply po tayo ng permanent residency. So, yun lang guys. So, guys, if you find my video helpful, please paka-subscribe naman po and do like and share rin po. Kung nagustuhan niyo po yung mga video ko at nakakatulong po sa inyo, please pakiclick naman po yung bell notification para ma-notify po kayo sa mga bago kong video. So, yun lang guys. Thank you for watching. Bye. God bless us all.